sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at ngayon ay April 23, 2026. At oras na po ang ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lupanan sa oras, ihatid po namin sa inyo ang mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Yan din pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niya mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Kasama natin si Caron Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Dole, inupakan sa talamak na 555 modus. Todo balita, BBM at Lisa dumalo sa canonical anniversary ng Our Lady of Manawag. todo balita, Ethics case versus Bato de la Rosa ibabasura kung hindi sasahod. todo balita, El Nino alert level nakataas na. todo balita. Balita sa ibayong dagat, Trump pinalawig ang ceasefire sa Iran hanggang matapos ang peace talk. Todo balita, Sa ating mga lokal na balita, OBP nagtanim ng 5,000 puno sa Aurora sa pagdiriwang ng Earth Day. todo balita, RHU at BPSP may libreng chest x-ray sa bayan ng Bayangbang. todo balita, Follow-up inspection sa mga food stalls sa Bugalyon Public Market isinagawa. todo balita, At Eco-Reels ordinansa sa pagtatapon ng basura ipinasa sa bayan ng Mangaldan. todo balita, At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Binatikos ni Senator Raffy Tulfo ang balita o ang Department of Labor and Employment o DOLE dahil sa patuloy na paglaganap ng 555 scheme, isang illegal na gawain ng ilang employer para maipagkait sa kanilang mga empleyado ang nararapat na benepisyo at seguridad sa trabaho. Sa pagdinig ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resource Development nitong Miyerkules, Abril 22, sinabi ni Tulfo na maraming sumbong na ang nakarating sa kanya tungkol sa pagsasamantala. Sa mga manggagawa kung saan 5 buwan lamang sila nagtatrabaho, tatapusin na ang kanilang kontrata upang hindi ma-regular at makakuha ng benepisyo. Pagkatapos ito ay sila i-rehire. Talamak pa rin ang 555 scheme sa mga kumpanya lalo na sa service at manufacturing industries. Ang siste, mag-hire sila ng empleyado at pagdating ng 5 buwan ay sisibakin naman ito at muling i-rehire para
para ma-regularize at magkaroon ng benepisyo, sabi ni Tulfo. Sinabi naman ni Dole Assistant Secretary Benedicto Bitonio Jr., may umiiral ng patakaran at nagbabawal sa ganitong uri ng practice na nagsasagawa ang ahensya ng inspeksyon kapag may natanggap na reklamo. Nagtungo sa Pangasinan sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos nitong Miyerkules para dumalo sa 100th Canonical Coronation Anniversary ng ng Our Lady of the Rosary of Manaoag sa Minor Basilica of Our Lady of Manaoag sa Pangasinan. Ang aktibidad ay sa makasaysayang selebrasyon ng simbahan Katolika na umabot sa 100 taon ng pananampalataya ng mga Katoliko. Batay sa kasaysayan, si Doña Josefa Edeline Marcos, ang lola ng Pangulo, ang nanguna sa koronasyon ng Golden Canonical Celebration noong 1975. Ang korona ng Mahal na Birhen ay hinawakan ng Pangulo at binasbasan ni Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown na ginanap sa seremonya ng koronasyon ng Our Lady of Manaoag. Pagkatapos ng aktibidad ay bumalik ng Maynila ang Pangulo para sa panunumpa ni Mel Senen Sarmiento bilang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa Malacanang. Inaasahang sisirit pa ang singil sa pamasahe sa eroplano matapos itaas ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge level para sa mga domestic at international flights sa level 19. Sa abisong may petsang April 13, itinaas ng CAB ang fuel surcharge mula level 8 nitong Abril 1 hanggang 15 patungong level 19 na ipatutupad mula April 16 hanggang 30. Silalim ng bagong level, aabot sa 627 hanggang 1,824 ang fuel surcharge sa domestic flights habang mula 2,070 pesos hanggang 15,000 o mahigit 15,000 naman ang international flights. Ang fuel surcharge ay dagdag singil bukod sa base fare na ipinapataw ng mga airline upang mabawi ang gastos sa jet fuel. Ipinagpaliban ng Prime Media Holdings Incorporated na inuugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez ang 2026 Annual Stockholders Meeting ng kumpanya na dapat isagawa sa Mayo kasabay ng anunsyong nagbitiw ang dalawang opisyal nito na nasa mahalagang posisyon. Sa disclosure sa Philippine Stock Exchange nitong Abril 14, sinabi ng Prime Media Holdings na nagbitiw sa Attorney Diane Madeline Ching bilang Compliance Officer at Data Privacy Officer at si Dale Tongco bilang Risk Management Officer. Itinalaga ng kumpanya si Emerson Paulino para gampanan ang tatlong tungkulin. Ayon sa mga public filing ng kumpanya, ang Prime Media ay kontrolado ng RYM Business Management Corporation na inuugnay sa Romualdez. Sa iwalay na disclosure, sinabi ng Prime Media na ipinagpaliban ang annual stockholders meeting nito na dapat sinasagawa tuwing ikatlong Martes ng Mayo at ipinabayan na sa presidente ang kampanya o kumpanya na magtakda ng petsa para sa meeting. Mula sa WATS status, itinaas na ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa alert status ang pagbabantay sa pagtama ng El Nino sa bansa sa susunod na mga buwan. Ayon kay PAGASA Administrator Nathaniel Servando, nasa 79% na ang tsansa na mabuo ang El Nino sa pagitan ng Hunyo hanggang Agosto na posible pang tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Matatanda ang naglabas ng El Nino Watch ang ahensya nitong Marso 2025 na umabot sa 55% na posibilidad ng pamumuo nito sa loob ng 6 na buwan.
Babala ni Servando, maaring magdulot ang El Nino ng tagtuyot at dry spell, bagamat posible pa ring makaranas ng malalakas na pagulan sa ilang lugar dulot ng habagat. Sinupalpal ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ang binigay na travel clearance ni House Speaker Faustino Boji D. Jr. kay late Representative Martin Romualdez. It is what it is, di ni Rimulya nang tanungin ng isa nisyong permission ni Speaker D para makabiyahe sa Singapore si Romualdez para sa umano'y medical check-up. Nauna nang nanindigan ng abogado ni Romualdez na hindi maaring pigilan ng dating House Speaker na makabiyahe patungong Singapore dahil wala pa namang isinasampang kaso laban sa kanya. Samantala, submitted for resolution na sa Sandigan Bayan ang petition ng Office of the Ombudsman para sa precautionary hold departure order laban kay Romualdez. Sa hearing ng 7th Division na pinamumunuan ni Associate Justice Lorifel Pahimna nitong Martes, binanggit ng Assistant Ombudsman Nelly Goles na si Romualdez ay flight risk at kailangan aprubahan ng petisyon. Binanggit din ng prosecution na si Romualdez ay mayroong diplomatic passport, malawak na international contacts at kakayahan na agarang makalabas sa bansa. Nanindigan naman si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na dapat ay pinunlakan ni Romualdez sa mga imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na dumalo sa pagdinig nito noong Nobyembre at Enero para pabulaan ng mga aligasyon na nag-uugnay sa kanya sa pagkalikot sa 2025 budget. May posibilidad na mabasurang ethics complaint laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kung magboluntaryo na itong huwag nang tanggapin ang kanyang sweldo at allowance bilang senador. Dahil yon ang basis ng complaint, it might be the basis for dismissal kasi kung hindi niya natatanggapin ang sahod niya, allowance, so wala nang basihan ang complaint. Paliwanag ni Senator J.B. Herciton, Chairman ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Nilinaw naman ng senador na nakadepende ito sa desisyon ng mga kasapi ng committee. Ano niya, magiging facilitator lang siya bilang chairman ng committee. Nauna nang naghain ng civil society group, huwag kang kukurap ng ethics complaint laban kay De La Rosa dahil sa hindi niya pag-report sa Senado mula pa noong November 25, 2025. Pinagkukomento ng Supreme Court sa loob ng 10 araw sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Acting Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng petisyong humihiling na isailalim ang Pangulo sa pisikal at mental na pagsusuri kabilang ang hair follicle drug test. The Supreme Court, without necessarily giving due course to the petition, directed respondents to comment within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice ayon sa Korte sa isang press briefer nitong Miyerkules. Hinihiling din ng petisyon na ilahad at isapubliko ang medical report na magpapatunay ng physical at medical na kakayahan ng Pangulo na gampanan ng kanyang tungkulin. Una na naghain ng petisyon sa Mandamos sa Supreme Court si Davao del Norte First District Representative Pantaleon Alvarez upang obligahin si Marcos Jr. na sumailalim sa naturang mga pagsusuri. Kabilang din sa mga petitioner sina Virgilio Garcia, Juan Rania at Raimundo Hunya. Sa ating balita, sa ibang dagat, pinalawig ni United States President Donald Trump ang ceasefire laban sa Iran kahapon, Miyerkules, oras sa Pilipinas. Ilang oras bago ito nakatakdang mapaso upang bigyan daan ng pagpapatuloy ng unang pangkapayapaang usapan. Sa isang post sa Truth Social, sinabi ni Trump na pumayag siyang ipagpaliban ng planong pag-atake kasunod ng hiling ng Pakistan na nagsisilbing tagapamagitan sa negosasyon. Dagdag ni Trump, inatasan niya ang US Navy na pagpatuloy ang blockade sa mga daungan at baybayin ng Iran habang nananatiling nakantabay sa anumang posibleng susunod na hakbang.
Sa ating mga balita lokal, nakibahagi ang Office of the President o OBP sa pagdiriwang ng Earth Day sa pamamagitan ng matagumpay na pagtatanim ng 5,000 fruit-bearing at native trees sa Sierra Madre Range, Barangay San Juan, Maria Aurora sa probinsya ng Aurora kahapon na umaga. Naisagawang aktibidad sa pagtutulungan ng Office of the Vice President Cagayan Valley Satellite Office at OBP Pangasinan Satellite Office kasama ang lokal na pamahalaan ng Maria Aurora, Barangay San Juan, DNR, Centro Aurora at Menro ng Maria Aurora. Ito ay bahagi ng programang Pagbabago, a Million Trees Campaign ng OBP na layuning pangalagaan at ibalik ang sigla ng kalikasan sa pamamagitan ng reforestation, pagpapanatili ng biodiversity at pagpapalakas ng kakayahan ng mga komunidad laban sa epekto ng climate change. Ang bawat mulang itinanim ay sumisimbolo ng pag-asa, pananagutan at pangmatagalang hangarin para sa mas luntiang kapaligiran. Sa patuloy na kolektibong pagkilos at pakikilahok, mas napapalakas ang adhikain tungo sa isang mas sustainable at matatag na kinabukasan para sa lahat. Libo-libong deboto dumalo sa ika-100 anibersaryo ng canonical coronation ng Our Lady of Rosary at Manawag nitong Abril 22, 2026 o kahapon. Ang misa at pagsasadula ng coronation ay pinangunahan ni Most Reverend Charles John Brown, ang Apostolic Nuncio to the Philippines. 100 taon na ang nakalipas mula ng koronahan ang mahal na imahe ng Nuestra Señora del Santissima Rosario di Manawag sa ngalan ni Pope Pius XI bilang pagkilala sa kanyang pagmimilagro. Ang RHO3 ay nagsagawa ng isang CAF Caravan of Free Chest X-ray kahapon, Abril 22 sa Karungay Covered Court sa pakikipagtulungan ng RCG Premier Foundation Incorporated, the Philippine Business for Social Progress o RCG-PBSP. Ang RCG-PBSP ay naglaan ng 200 slots para sa libreng X-ray chest o X-ray ng mga kliyente sa distrito. Kabilang sa mga naging benepisyaryo ng aktibidad na ito ay mga kapamilya o household contacts ng kasalukuyan at dating TB patients, mga pasyenteng may sintomas at kabilang sa vulnerable groups, kabilang na ang may mga comorbidities. Sa bayan ng Bugalyon, nagkaroon ng follow-up inspection sa mga food stalls sa Bugalyon Public Plaza, katuwang ang sanitary inspector mula sa Rural Health Unit ng Bugalyon upang masigurong kalinisan ng mga binebentang pagkain para sa kaligtasan ng mamamayan ng Bugalyon. Patuloy ang paalala sa lahat ng food stall owners na sumunod sa tinakdang regulasyon para sa kapakanan ng bawat mamimili. Una rito, nagsagawa ng surprise inspection sa mga food stalls sa Bugalyon. Kasunod na ilang reklamo ukol sa maruruming pagkain, pwesto at paraan ng preparasyon. Ito ay sa agarang aksyon ni Mayor William D., katuwang Municipal Health Office at MDRMO. Personal na inisa-isa ang bawat pwesto upang masigurong nasusunod ang tamang kalinisan at food safety standards. Sa bayan ng Mangaldan, ang mahuhuli nagtatapon ng basura sa maling pamamaraan at iba pang gawaing labag sa kalinisan ay maaring magbayad ng karampatang multa at makulong. Ipinagbabawal ang ganitong pamamaraan sa isinasaad ng SB Ordinance No. 200952 na nilagdan pa nitong January 12, 2009. Narito ang ilang detalyeng nilalaman ng ordinansa. Ang sinumang lalabag sa mga susunod na probisyon ay maaaring patawan ng multa o pagkakakulong. Pagkakalat at pagtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar gaya ng kalsada, bangketa, kanal, estero, parke at maging sa mga establishmento. Pagsasagawa ng mga aktibidad o pangungulekta at paglalagak ng mga basura na lumalabag sa kalinisan.
Pagsusunog sa mga solid waste maliban na lamang sa mga sumusunod na aktibidad. Pagliliyab ng apoy sa pagluluto ng pagkain, pagsusunog para sa recreational, ceremonial at training na aktibidad, pagsisiga para sa layunin ng pagsugpo at pagkontrol sa mga peste at pag-iwas sa sakit, pagsindi ng apoy para sa disposisyon ng mga panganib na material kapag wala ng iba pang alternatibong paraan at na pinapayagan ng tanggapan ng alkalde, at pangunguna o pagpayag sa koleksyon na hindi pa nabukod o nahiwalay na mga basura. O ilan lamang 'yon sa mga maaring paglabag sa nabanggit na panuntunan na papatawan ng mga sumusunod. First offense, 300 o multa ng 300 pesos na multa o pagkakakulong na 5 araw pero hindi abot sa higit na 1 buwan. Second offense, 500 pesos na multa o pagkakakulong na 1 buwan pero hindi abot sa higit na 6 na buwan. Third offense, 1,000 na multa o pagkakakulong ng 6 na buwan pero hindi abot sa higit na 1 taon. Naging abala at makabuluhan ang araw ng mga residente ng barangay Inirangan kahapon, Abril 22, matapos dalhin ng Local Civil Registry Office ang programang Your Name, Your Right direkta sa kanilang komunidad. Dumagsa mamamayan mula sa mga magulang hanggang sa kabataan at nakatatanda upang maproseso at may tama ang kanilang mahalagang dokumento. Sa pambungad na bahagi ng programa, pinahayag ni Barangay Kagawad Samuel Agustin bilang kinatawanin po ng Barangay Jonathan Espejo ang kalagahan ng maayos na civil registration bilang pundasyon ng legal na pagkakakilanlan ng bawat individual. Binigyan din niya na ang kompletong dokumento ay mahalaga sa pag-access ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Lumalalim ang hidwaan. Sa ating balitang sports, lumalalim ang hidwaan sa pagitan ni dating Alas Pilipinas Women Head Coach George Sausa de Brito at ang dati nitong pinagsisilbihan ng Philippine National Volleyball Federation matapos isa publiko ang dapat na pribado nitong kontrata. Sinabi ni Brito sa isang panayam na pinagpaplanuhan nila ng kanyang abogado na sa Attorney Rex Enrico Cruz III ang pagsasampa ng isang pareklamo sa Asosasyon ng Volleyball sa bansa dahil sa paglabag nito sa kasunduan hinggil sa kontrata ng 59 anyos na Brazilian coach. Una na nagsampa na reklamo si De Brito sa National Labor Relations Commission laban sa PNBF noong Lunes upang mabayaran ang mga nawawalang sweldo at bonus sa paggiya nito sa pambansang koponan sa ilang international na torneo. Iginit mo ng federasyon na nilabag ng dating head coach ang national team ang kanyang kontrata. Hindi na pinagpatuloy ang kontrata ni De Brito bilang coach ng Philippine Women's Volleyball Team pagkatapos ng ika-33 SEA Games sa Thailand. Sumayon kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Yung pong tagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Katabay po natin si Randy Castelo. Oras po natin ganap na alas 5:27. DWIC. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo! Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman rekado para panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas.
Anthony Serenso Alagaranyo, gawayon nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market, manlapod alas 4 at palbangon, hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market, Galvan, Zamora Street, Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan, abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. Susan Yaraw Sa Todo Balita. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susan Yaraw Sa Todo Balita.
Oras, alas 6. Hindi, alas 5:32. At welcome po sa ikalabahagi natin programang Todo Balita at Komentaryo. Ang inyo pong tagapagbalita sa All of Light po tayo ngayon. Sa ngalan po ni Carol Liway, ako po si Susan Valdez Shadow at katabay pa rin po natin ating co-pilot si Randy Castelo. Araw na ngayon ng Miyerkules o ilang kebot na nga lang at buwan na ng Mayo pero ramdam na po natin ang init ng panahon. Ayan, kahapon, pero bayong kahapon, merong babala po sa matinding init. Inaasahan ng napakataas na temperatura sa panahon ito, kaya pinapayuhan ng lahat na mag-ingat para manatiling ligtas at maiwasan ng sakit na dulot ng init lalo na sa tanghali. Ayan, iwasan ang paglabas mula alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. Yan po yung oras na pinakamainit dahil sa mapanganib ang init sa mga oras na ito. Ang matagal na pagbibilad sa araw ay maaaring magdulot ng dehydration o heat exhaustion. Ayan, yung iba, hindi sila pinapawisan kahit na ang init-init. Yung pala, yung pagka hindi ka gaanong pinapawisan, sign pala yon. Yan. Kaya sinasabi nila hindi healthy. Kapag ka pinapawisan ka healthy, kapag ka hindi ka pinapawisan hindi healthy, sign na pala yun ng dehydration. Isa pala yun sa mga signs ng dehydration. So kung makakaranas ng hirap sa paghinga, pagkahilo o biglaang pagkakasakit, agad na kumonsulta sa doktor at manatilihing maaliwalas sa loob ng bahay at manatili sa malamig na lugar. So limitahan din ang paggamit ng gadgets kapag ka ito ay umiinit. Yan, parang yung aking gadget, umiinit. Ayan, mag-ingat sa mga, ito mga mahalagang panuntunan din, karagdagang paalala, uminom ng maraming tubig at iba pang inumin tulad ng juice o gatas para manatiling hydrated. At karagdagang paalala, mag-ingat sa mga hayop na naghahanap ng malamig na lugar. Kapag ka summer, mga ahas, yan, mga ahas meron portion, ba't lumalabas yung maahas? Kasi mainit, naghahanap sila ng malamig na lugar. So, uminom ng maraming tubig at gumamit ng aircon kung kinakailangan. Buti ngayon naka-aircon ako. Thank you kay Randy, hindi mainit ngayon. Ilayo ang gas cylinder sa direktang sikat ng araw at iwasan ang sobrang paggamit ng kuryente. Magpahinga kung nasa labas at iwasan ang direktang sikat ng araw sa matinding oras. So, inaasahang kondisyon, maaaring makaranas ng matinding init at mainit na hangin na makakapekto daw sa kalusugan. Kaya mga hindi dapat iwan sa sasakyan, ito yung mga madaling magliyab, huwag daw iwanan sa sasakyan, lighter, soft drinks o may pressure na inumin, lalo na kung hindi pa siya nabuksan, pero kung nabuksan na okay na, nawala na yung pressure nun. Mga baterya at pabango, yan. At mga paalala sa sasakyan, bahagyang buksan ang bintana para sa hangin. Iwasan ang sobrang pagpuno ng gasolina. Ngayon, kung kailan naman na mahal na mahal ang gasolina, ang mga sasakyan laging full tank. Full tank tapos halos ayaw ibiyahe. Yan. Pero wag daw iwasan daw yung sobrang pagpuno. Kasi yung pag full tank na siya, i-full tank pa kasi automatic mag-full tank na yon. Tatanungin ka ngayon ng gasoline boy. I-full tank pa, ibig sabihin sasagad-sagad na nila. Wala nang So iwasan daw yung sobrang pagpuno ng gasolina. Bakit nga ba laging full tank? Kasi nga sinasabi nga nila na baka posible kahit na may pera kang pambili ng gas, mamaya kapag ka naubusan ka na ng gas o walang supply, yun na yung mas mahirap o mas mataas na yung presyo. Kaya ngayon, hanggat kaya pa, full tank po lagi yan. So, magpagas sa mas malamig na oras. Sa gabi, sa umaga. Ayan, yun yung mga malamig na oras. Iwasan din ang biyahe sa oras ng matinding init. At siguraduhin tama ang hangin lagi ng inyong gulong. Ayan. So, ano lang ito? Paalala lang po ito, babala sa matinding init. Pero, inumin ko sandali itong coffee ko dahil lalamig na. Sandali lang. Kahapon, Abril 22, sobrang init hanggang gabi
papunta tayo ng hindi tayo nakapag-program kahapon. 21 yata yun, kasi 22 kahapon. Yung 21, sobrang init, sobrang alinsangan. Ako, 3 beses o 4 na beses yata ako habang nasa bahay na alinsanganan. Papunta tayo ngayon papunta tayo sa Sierra Madre Range o sa Aurora, kung saan merong kahabaan ng Sierra Madre Range para sumama sa delegasyon ng Office of the Vice President para magtanim doon. Ayan, representing Inner Wheel Club of the Philippines Incorporated District T79. Sumama tayo doon para magtanim. Unang-unang rason dahil hindi pa tayo nakakapunta. nakakapunta doon sa bahaging yon ng Northern Luzon. Ayan. Pangalawa, talagang gustong-gusto rin natin kasama sa mga activity na yan para meron din naman tayong share kay Mother Earth. Ayan, dahil nga sa sobrang init na yun yung isa sa nakikitang paraan para makatulong sa maibsan ang nararanasang init dahil nga po sa ito nga po climate change na to. Ayan. So, yun, that's the sobrang init. Hindi naman natin kabisado. Hindi ko natanong kung ano yung weather doon. Ay, di nakapantalon ako talaga. Alinsangan ako. Mag-shorts na lang kaya ako. Anyway, magtatanim naman. O, di pagpunta ko, naka-shorts yung makasama ko. Naka-jacket, bakit yan? Ang init, alinsangan ako. Pero buti na lang may dala akong pajama, pantulog. Ayan, baka ginawin ako sa kalsada on the way pa uwi, sabi ko. Or papunta, anticipate ko, may dala akong pantulog na pajama. Ayan. Ay, hindi ko na-anticipate din na malamig pala sa loob ng sasakyan. Di giniginaw tayo, suot ko na yung aking pajama. Tapos, pagdating doon sa area, hindi pala doon mainit. Nakakapanayan po natin yung Menro siya ng ng city ba siya? O ang Menro ng ng Santa Maria. Nahihilo ako doon sa doon sa kanilang bayan Maria pala, hindi wala si Santa. Sa Maria Aurora. O yung Maria Barangay ba yun? Maria Aurora. Ayan. At sabi nila, dito sa Aurora, pag sinabing summer season, baligtad. Pag summer sa ibaba, umuulan dito sa taas. Ganun. Kapag dating natin doon, umaambon. Sabi namin, hindi yan ambon, baka fog lang yan. Pero talagang umaambon. Umuulan. Actually, buti na lang. Pero hindi siya malakas. Umuulan lang. Kaya ng sombrero. Kaya naman naka-jacket. Yan, pero walang payong. Pero parang okay din kasi malamig. So, pinatigil muna namin yung ambon bago na simulan yung programa. So, sabi nga, dito sa Aurora, kapag umuulan dito sa taas, dito sa Aurora, pag sinabi summer season daw, baliktad. Umuulan sa taas, sa ibaba, hindi. Yan, hindi umulan. Pero, meron ding online. Unlike dyan sa Central Plains daw, sa Pangasinan, January, February, March, April, talagang walang ulan. Yan, January, Pebrero, March, April, mainit na dyan. Pero dito, kahit pa paano may ulan, sabi dito sa Aurora, sabi nung kausap natin. Pero ang tanong natin, kailan naman yung walang ulan? Baka naman tuloy-tuloy din yung ulan kasi may mga lugar na talagang hindi nagsasummer. So, sabi nila, pagkadating daw naman ng July, August, September, kung kailan tag-ulan na dito sa atin, sabi niya, tag-araw naman daw doon sa kanila. Hindi naman kainitan, pero kapag dumating naman daw yung bagyo, hindi rin naman daw sila spared. Talagang malakas din yung bagyo doon. So, yun nga, kasi nagtataka nga kami, ito yung panahon na hindi ka dapat mag-tree planting kasi nga tag-init. So sayang sayang naman yung itatanim kapag hindi rin maaalagaan at saka yung maabak na danom. Kapag tag-init talagang sige magdilig ka na magdilig, madaling matuyo. So sabi ko, so sure na yung may tatanim natin ngayon ay mabubuhay, sabi. Ang sabi pa rin niya, we will encourage OBP
na makipag MOA sa LGU para matignan masigurong mabubuhay ang may tinanim kasi sayang naman. Doon sa MOA magkakaroon ng counterpart ang LGU doon sa itinanim. So sayang naman nga naman ang pagka hindi ma-maintain, possible mamatay rin ito, masira lang. So at least 4 years ang pag-aalaga kapag na lampasan nila yung 4 years. Lusot na sila, buhay na sila. Wag lang masunog. Kung talagang maalagaan in 5 years time, lusot na yung mga yan. So, ibig sabihin, wag lang masunog. So, kalawang dinig natin yun, wag lang masunog. Kasi kahapon, nung umuulan, nagpapasalamat yung ating mga kasamahan. Sabi, sana doon na lang sa part na part na nasusunog yung Sierra Madre Mountain. Kaya nga nakita nga natin, nag-research, merong mga lumalabas sa social media na nasusunog nga ang Sierra Madre Mountain Range. So, isang bahagi nga ng Sierra Madre Mountain Range malapit sa Kalayaan Hydro Pipes sa Kalayaan, Laguna nitong Martes ng gabi. So, yun, yung Martes ng gabi, yung papunta na rin kami Martes kahapon, di ba? Martes kahapon yung papunta nga namin. Papunta nga kami doon sa Aurora naman. Sinabi nga na may part nga na susunog. Pero dineklara na itong under control bandang 10:00 ng gabi. Buti na lang. Sayang din naman. Ang hirap magtanim. At saka yung idudulot nito sa klima na naman natin. So, kahapon nga, kasama yung ibang mga, kasamang LGU ng Aurora. Hindi ko ma-sure kung ano yung bayan mamaya. Tignan natin kung saang bayan yung pinuntahan natin. Kasi, nakikita nga, saan ba yung Aurora? Yung ba Aurora? Baler, Aurora. So, yung Baler is sa province. Baler, Quezon. Mga ganun tanong natin eh. So, dati pala, ang Baler, Quezon, isa lang yan. Hanggang sa pinaghiwalay na sila. At nakita nga natin doon yung monumento ni Aurora, yung asawa dati ni Manuel L. Quezon. Ayan. Yung andun yung kanyang monumento doon sa pinuntahan nating lugar. So, yun, ang kahapon sa maliit na programa, hinimok nga ng Menro ang OBP, Office of the Vice President, pero wala po si doon wala po si Vice Presidente, pero nandun lahat ng mga staff karamihan mula sa Central Office at saka dito sa Pangasinan Satellite Office at saka sa Cagayan Satellite Office. So sabi doon, kailangan merong MOA para sigurado mabuhay, para hindi naman sayang. Ngayon daw, ang sabi ng DNR, hindi tree planting lang ang aming tinatanggap. Ang tinatanggap namin ngayon ay tree growing. O nga naman kasi pagka tanim lang ng tanim, pagkatapos wala na, parang tapos na. Pero ngayon, sabi nga na OBP, yan, headed by Bip Bip Tan kahapon, magiging lang nila itong pagtatanim, hindi lang basta magtatanim. Sabi niya, ito yung natutunan ko ngayong araw. Ito yung hindi lang tree planting, kundi tree growing. Kaya babalik tayo rito, sabi, para masiguro na ito itinanim natin ay hindi naman masayang. So, ang bilis lang, sa dami ng, ini-imagine ko sa lawak nung tatamnan at 5,000 na puno, seedlings, ang itatanim. Noong oras kaya kami matatapos. Pero dahil sa dami, ang bilis lang, ang bilis. Merong pa nga dumating para mga volunteer groups na dumating para magtanim. Wala na, tapos na. Ayan, at bago yung pagtatanim, itinuro yung proper way ng pagtatanim, i-demonstrate para nga naman hindi lang masayang, kasi kung minsan yung iba sa katamaran tatanggalin na nila hindi nila tinatanggal yung plastic at inilalagay na lang nila. So yun, makatanim lang. Pero hindi naman mamamatay din yung itatanim. Kaya sabi nga, hindi tree planting kundi tree growing yung amin tinatanggap ngayon.
at hindi rin quantity, kundi ang basihan ngayon ay quality. Ibig sabihin, ang dami mong ang tinanim, hindi naman sila nabuhay. So yung quality ngayon ng itinanim, yun yung mas mahalaga. Kaya nagbigay nga ng tamang tips ng pagtatanim at hopefully nga, sabi nga natin, mabuhay yun. At sabi yung tinanong din, kasi yung distance ay ang tinanim ay puno ng mga fruit bearing trees, pero particularly guyabano at saka nara tree. So yung distance malalapit lang, hindi siya malayo. Kasi ang sabi, hindi na troso yung itatanim natin ngayon, kung hindi yung yung nga yung makakatulong nga sa sa environment, yung para magkaroon ng carbon dioxide. At yan, kung ano-ano pa na pwedeng makatulong nga sa environment o kay Nanay Earth, kay Mother Earth. Kaya nga meron nga portion kaming nakita na daanan. Ang ganda tignan, yung mga puno na parang magkakalapit lang. Ang ganda niyan tignan, parang farm bill. Parang yung farm bill, di ba? Yung pagtatanim tayo na dikit-dikit lang pag nag-iipon ka na ng mga trees. Ganun yung na-imagine namin while on way. At kahapon din, napansin din natin yung sa mga nanay kasi, kapag ka nandiyan kasi sa lugar na malayo, pupunta mo na talaga yun. Pupunta mo na yung mga lugar na pwede ka na mag-selfie, pwede kang mag-picture, na at least napuntahan mo na yung lugar na yon. Alam mo na dako ka na sa lugar na yon. At kung ano yung pwede mong iuwing produkto. Magkakapi ulit ako sandali. O yan, advice ng aking co-pilot, si Karandi. Mag-commercial muna daw tayo sandali. Oras po natin, ganap na alas 5:49. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Nagsimula na ang tawiran, pamanang kalaman para sa magandang kinabukasan learning session sa Pangapis ng North Lingayen bilang tugon sa pangangailangan ng mga out-of-school youth na muling mabigyan ng pagkakataong matuto. Sa pangunguna ng First Spouses League of Pangasinan na pinamumunuan ni First Lady Maan Tuason Gico, katuwang pamahalang palalawigan ng Pangasinan, binibigyan tuon ng programa ang pagpapalakas ng basic reading at writing skills ng mga kalahok. Ang kay Ginang Gico, sa bawat aral na kanilang natututunan, kasabay nito ang pag-usbong ng pag-asa na kaya pa nilang abutin ang kanilang mga pangarap. Una nang naipatupad ang programa sa bayan ng Umingan at mga Taram. Inulunsad din ang tawiran, pamanang kalaman para sa magandang kinabukasan book donation drive at panawagan sa publiko na magdodonate ng mga libro, maaari nilang dalhin sa mga drop-off locations sa Pangasinan Polytechnic College, Pangasinan Provincial Library, Provincial Social Welfare Development Office at sa CB Mall, Urdaneta City. Ang mga idodonate na libro ay papamahagi sa mga donated rolling libraries sa mga pediatric wards sa 14 na provincial hospitals. Abangan na iba pang mga balita mula sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. Gusto niyo bang bumalik ang sigla ng iyong katawan
Alisin ang sakit, alisin ang karamdaman sa pag-inom ng PDA, Body Aqua Capsule 3DA. Dahil ang PDA, protection D against diseases. Balik sigla, balik PDA, Body Aqua Capsule 3 times a day. Balik sigla, balik PDA, Body Aqua Capsule 3 times a day. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIC. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Susan Yaraw sa Todo Balita. Meron pa po tayong 4 na minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Gaya nga ng sabi natin kanina, yung naudlot. Naudlot na kwento natin kanina. Yung pagsama nga natin sa Aurora, sa may nagtanim nga tayo sa may Sierra Madre Range. Ayan, kapag kayong pauwi na, eto na yung hahanap ka na ng yung mag-sightseeing ka na, yun na yung isa na yun sa actually purpose ng pagpunta. Kumisa pangalawa na lang yung pagtatanim. Pero, yun. At saka kung ano yung mabibili mo doon sa lugar na pwede mong iuwi. Kung ano yung mga produkto nila. Ang produkto doon, Nueva Vizcaya. Parang part siya ng Nueva Vizcaya, yung napuntahan natin. At ang mabibili doon, sibuyas, bawang. Ayan, sibuyas at bawang. May nakita kami may nakita kaming truck talaga na nasa isang area lang. Doon na sila nagbebenta sa isang highway na ang daming sibuyas at makikita mo din sa daan, puro sibuyas at bawang. Sako-sako. Pero yung sako nila yung hindi yung sako ng bigas, kundi yung parang, tawag doon, yung butas-butas, o basta yun, parang fist net.
sila na maglalaman ng mga 10 kilos gano'n ang bawat isa. Na habang tumatagal pala, yung 10 kilos, nababawasan sila ng timbang kasi nga yung sibuyas, kapag ka fresh na fresh, mas mabigat. Habang tumatagal, gumagaan yan kasi nagda-dry na sila. So, yun, nakita natin sila doon sa may kalsada na lang, doon na sila nagbebenta. At ginawa mo naman, kapag ka mamimili yon, sa kakatanong namin, paghahanap namin ng mas mura, hindi kami nakabili. Wala kaming naiuwi. Pero actually, punong-puno kasi yung sasakyan, kaya siguro hindi na din kami nakapamili. O talaga hindi kami nakabili. Sa kakatanong, hanggang sa wala na, maubos na. Pero yun, ang naalala kasi natin doon, sige, doon na lang nila ibenta. Hindi na nila ibinibiyahe kasi nga, hindi na nila dinadala sa isang probinsya, sa ibang probinsya, dahil nga sa sobrang kamahal ng gasolina. Kagaya din ng repolyo. Ngayon, bibili ka, punta ka dyan sa bayan, Karandi, sa 20 pesos ang laki, 30 pesos ang laki, mas malaki pa sa ulo mo at fresh na fresh talaga. Kung dito, 20 pesos lang, magkano yung presyo niya doon? Kaya nga yung iba sabi nga, sa Baguio pinamimigay na. O yung iba nga, tinatapon na nila, kula ng hihingi sa sobrang dami. At ang ganda nga ng production nila kasi fresh na fresh. Ang gaganda ang gaganda ng repolyo pero sobrang mura. Kaya yung mga sabi nga, ipinamimigay na lang nila. At yun din, yung nga nakita nga natin, yung mga sibuyas nasa kalsada, ilang yung nadaanan natin. Meron din tayo nadaanan na nakalapag lang talaga sa kalsada yung kanilang mga sibuyas. So naalala ko tuloy yung sinabi ni Senator Francis G. Escudero kung may tulong sa gasolina na ipinaabot sa mga tricycle at jeepney drivers sa iba't ibang bahagi ng bansa, dapat din saklaw din yung maliliit na magsasaka at mangingisda na pare-pareho ding nabibigatan sa pagtaas ng presyo ng gasolina. At mahalagaan niya sa pagpapanatili ng supply ng pagkain sa bansa. Kasi nga, ang nakikita talaga most affected, yung mga jeepney drivers, mga tricycle drivers, kaya tuloy-tuloy yung ayuda para sa kanila. Pero yun nga, dapat din, sabi ni Senator Cheese, kasama din dapat itong ating mga maliliit na mga magsasaka at saka mga mangingisda. Ayon pa kay Senator Cheese, matapos maglabas ng statement ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kung saan kinumpirma na halos kalahati ng mga mangingisda sa Luzon ay tumigil na sa paglaot sa dagat dahil sa sobrang taas ng gasolina. Sabi nga natin kanina, yung mga nagtitinda ng sibuyas, hindi na nila ibinibiyahe sa ibang probinsya, doon na lang din. Sana ay mabigyan daw ng karagdagang tulong ang ating mga magsasaka at mangingisda tulad sa nailaan na ng pamahalaan para sa kanila sapagkat hindi naman talaga sapat yung subsidy na ibinibigay ayon pa kay Senator Cheese. Hindi sila dapat maiwan sa anumang ayuda ng pamahalaan, dagdag pa niya. At ayon pa kay Senator Cheese, dapat gawin ng national at lokal na pamahalaan ang lahat ng pagsisikap para matiyak na ang sektor ng mga magsasaka at mga mangingisda sa iba't ibang bahagi ng bansa ay makakatanggap ng tulong sa lalong madaling panahon. Ang ilang lokalidad naglunsad na raw ng tulong sa gasolina sa mga apektadong sektor. Sa Eastern Visayas, may 900 municipal officer folk sa Biliran province ang nakatanggap kamakailan ng 3,000 fuel discount cards sa ilalim ng fuel discount program ng BFAR para sa mga magsasaka at mga mangingisda. Sa Tacloban City, nagsimula na rin tumanggap ng tulong sa gasolina ang mga transport groups dahil sa tumataas na gastos ang operasyon. Si Samahang Industriya ng Agrikultura Sinag na pinamumunuan ni Chairman Rosendo So, mahigit 50% ng mga fisher folk sa Cavite, Bataan, Zambales at Pangasinan ang tumigil na sa paglaot sa dagat dahil sa taas ng presyo ng gasolina. Bukas nga plano nga nating tumungo diyan sa Western Pangasinan para makipanayam sa ilang mga mangingisda dito sa lalawigan. Ang Pangisda Pilipinas through its President Pablo Rosales umapila rin para sa agarang
government aid at yung itong mga maliliit na mga magsasaka, ang kinikita nila halos wala. Ito yung tinatawag natin na isang kahig, isang tuka. Lalo na ngayon ang taas na talaga at umaakyat na yung weekly yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Although kamakailan pababa naman na ito. Pababa na. Sana naman yung pababa tuloy-tuloy din. So araw-araw sila lumalabas para magbigay ng pagkain sa ating hapag, pero sila mismo ay apektado sa pagtaas ng presyo ng krudo, so kailangan nila ang agarang tulong at suporta mula sa pamahalang nasyonal at lokal. Ayon pa kay Senator Cheese Escudero. Ayan, biglang naubos yung ating oras, mga kaibigan. Alas 6:03 na, bago tayo magpaalam, habol tayo. Good morning kina Aurea de Guzman, Nelda Peralta, Romulo Espinosa, Glory Sanchez Maramba, Lynn Cornel, si Ernesto Masada, Ariel Awan ng Bandong, at saka si Sofia Mamaril Matias, Mama Tantropa, Kuya Benjitan, good morning, at saka kay Sis Grace Matronani. Dading, good morning. Wala na tayong sapat na oras, natabayanan po ninyo, susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Kaaron Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Ang inyo po nakasama sa ngalan po ni Kaaron Liway, ako po si Susan Valdez Yadaw. Kantabay po natin sa technical side si Randy Castelo. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan.